Wise legal moves ni Senator Rodante Marcoleta na posibleng makalabas siya sa kulungan kagaya ng nangyari kay Senator Bong Revilla. 30 minutes ago, mainit-init pang balita, petisyon ni Marcoleta. So naghain siya ng petisyon para makapagpiyansa kasi non-bailable yung kanyang warrant of arrest. Nung pinag-aralan ng Sandigan Bayan ang kanyang kaso, lumalabas, mahina ang ebidensya laban sa kanya. Kaya, ang nangyari, pag ang korte, madetermine niya na mahina ang ebidensya. Kaya, ipagdasal po natin na sana papayagan ng Sandigan Bayan, paboran ng Sandigan Bayan ang petisyon na ito na makapagpiyansa siya. Breaking news mga kaibigan, magandang balita po ito. Kay Senator Marcoleta po dahil nag-file na po siya ng petisyon. Dalawa po ang kanyang petisyon ngayong araw, no? Petition to bail, tsaka yung isang petition po para hindi po siya masuspend. Dahil may balak po itong si Bonjing gusto niyang isuspend, no? Si Senator Marcoleta. At of course, gusto din nilang hindi makapag-bail, hindi makapagpiyansa, di ba? Kasi yun naman talaga ang plano nila. Pero magandang balita po mga kaibigan, talagang naisahan po dito si Bonjing, no? Itong si Ombudsman, naisahan po ni Senator Marcoleta mga kaibigan sa kanyang wise moves, legal moves. Dahil po mga kaibigan, mahina ang kaso. Nakaw, mahina ang kaso laban kay Senator Marcoleta. Kaya po mga kaibigan, may probability po, siguro nasa mga, sabihin natin, mga 99%, no? Oo, tama yan. Tama yung narinig nyo guys. Ganun ang percentage para pwede po makapagpiyansa at hindi po siya masuspend si Senator Marcoleta. Kasi kailangan po si Marcoleta guys mapalaya kasi napakatindi na po ng sitwasyon nila doon sa loob. Napakatindi po mga kaibigan. In fact guys, may nangyari kanina Grabe po ang ginawa nila kay Defensor. Itong mga tauhan po ng BJMP, napakabastos nila. Sobrang bastos po nila mga kaibigan. Sinapak po si dating Congressman Mike Defensor. Ito po, ipasilip ko lang sa inyo Ipasilip lang po natin guys itong kabastusan po ng BJMP. Grabe naman itong mga tauhan na to, para kang si Torre. Palang naalaala ko to yung si Torre mga kaibigan, kung anong ginawa nila kay Tatay Digong at kung anong ginawa nila kay Pastor Kibuloy. So bakit naman sila ganun? Bakit naman kayo ganun mga sir? Hindi nyo pinagbigyan si dating Congressman Mike Defensor. Wala naman siyang ginagawang masama. Gusto lang naman niya magsalita. Gusto lang naman niya mag-voice out. Bakit kailangan pa siyang sapakin? Kailangan pa siyang pigilan? Di ba? Grabe na po ito guys. Sobra na po ang ginawa nila. Ito po, ipasilip lang po natin Wait lang. Grabe naman. Grabe naman yan. Hi, sir. Sir. Wait lang. Grabe naman. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa niyo. Ano yun? Dalawang beses na kami ni-raid ng BGMP. Oo yan. Ang inang yan. Ghost Magnum, yung Ghost Project, wala pa rin. Hi, sir. Grabe naman. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa niyo. Kailangan ba talagang gawin yan? Kailangan pa talaga niyang gawin yun mga kaibigan kay dating Congressman Mike Defensor, kung sino man tong hinayupak na to, napakakapal na mukha. Kailangan ba talaga niyang
Kasi ang nangyari guys, kung titingnan yung maigi sa anggulo po, sinapak talaga niya eh. Sinalubong niya yung kamay niya, sinalubong niya. Ayan o, tingnan nyo ha. Pagdating po dito ni Mike Defensor, ayan o, pagdating niya dito guys, sinalubong niya kaagad. Ayan o, sinalubong niya kaagad mga kaibigan. Kailangan ba talagang gawin ito? Diba? Paglabag po ito guys, violation po ito mga kaibigan. Bakit po sila ganon? Diba? Pwede naman hayaan na lang nila magsalita eh. Total, kung bawal siya magpa-interview, eh di pigilan nila, pero hindi ganon yung para bang sinasalubong mo pa. Ay buti nga, hindi tinamaan yung mukha ni Congressman Mike Defensor di ba? Ay buti na lang, hindi ito nangyari kay Marcoleta kasi si Marcoleta medyo may edad na yun. Napakayabang talaga, grabe. Alam mo, sa totoo lang naalaala ko tuloy yung nangyari kay nangyari doon sa Kingdom of Jesus Itong kay dating Tore Kung paano po nila nilapastangan, paano nila binastos ang kingdom. Na wala siyang pakialam. Ganon din yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte nung hinuli na siya doon sa airport, na galing siya sa Hong Kong. Wala din siya pakialam itong general manager ngayon ng MMDA taga-hukay ng kanal. 'Di ba? Nakita naman nating lahat 'yun kung paano po niya hinaras ang ating dating Pangulong Duterte. Wala silang pakialam mga kaibigan. Grabe talaga itong bangag administration na to. Tapos ito naman ngayon, BJMP. Kailangan ba talagang gawin niya? Pwedeng kasuhan yan Kung sino man yan sino ba yung na yan Sino ba yung hinayupak na yan mga kaibigan? Bakit po parang ang yabang-yabang niya guys? Di ba? Pwede naman niyang sitahin Pwede naman niyang sitahin yun. Ayan ipakita natin yung mukha. Ayan po, tandaan niyo yung mukha. Ayan yung nakabilog na pula. Tandaan nyo yung mukha na yan mga kaibigan. Ipakalat nyo sa social media. Ito ang sumapak kay Mike Defensor. Pakikalat ng litrato para mabigyan ng regalo ni Marcos. Labanan ang pang-aapi. Diba? Yung mukha na yan tandaan nyo yung mukha na yan. Ayan siya yung sumalubong. Ewan ko kung anong ginawa niya. 'Di ba? Kasi kung uulitin natin yung video mga kaibigan, klarong-klaro po 'Di ba? Klarong-klaro po mga kaibigan na isa po yung paglabag. 'Di ba? Kitang-kita nyo naman Kasi pwede naman siyang sitahin Kunwari, sasabihin mo, sir, bawal po sir. Sabihin niya, dating Congressman Mike Defensor, sir, bawal po magpa-interview dahil papunta na po tayo sa hearing, di ba? Pwede naman yung ganunin yun Pero bakit sinalubong niya pa? Dali-dali pa siya guys, at talagang sinapak po niya sa harap. Kaya talagang napaano si Mike Defensor. Muntikan na talaga, Kaya nga nag-init kaagad ang ulo ni Mike Defensor kasi nga bawal yun Hindi kasi pwedeng gawin yan sa mga PDL, Dahil lahat naman guys, kahit nakakulong yan, lahat naman yan may mga karapatan. Hindi naman porkit ikaw ay nakakulong, may kasalanan ka na, o kaya convicted ka na, o kaya guilty ka na. Kaya nga may trial Diba? Kaya nga meron tayong ongoing na hearing kasi po lahat naman po, kaya nga tawag sa kanila PDL is deprived of liberty yan kasi po mga kaibigan, hindi pa po napatunayan na may kasalanan sila. Kaya bawal po yung ginawa niya guys. Abuse, yes, tama po, abuse of power yun. Inabuso mo ang kapangyarihan mo bilang BJMP security. Diba? Marami namang paraan para pwedeng pigilan si Congressman Mike. Kung talagang bawal talaga siyang kausapin, ay di magbigay sila ng boundaries. Kunwari, harangan nila yung daanan niya. Hindi naman nila hinarangan.
Alam naman po nila guys na marami talagang sasalubong ng mga media dyan. Hindi po natin maiwasan yan. Marami talagang nakaabang ng mga media at saka mga vlogger. Di ba? Kaya dapat na-anticipate na nila yan. Paglabas ni Mike Defensor, dapat naka-cordon na kagad sila para wala na pong makalapit. Hindi Syunga din kayo Napaka-syunga nyo rin dyan sa BGMP. Sinalubong nyo pa. Buti na lang hindi siya tinamaan sa mukha. Paano pag tinamaan siya sa mukha? Diba? So mamaya pag-usapan po natin ito mga kaibigan. At syempre guys, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, meron po tayong update ngayon kay Senator Marcoleta. Meron po tayong magandang balita dahil naisahan po itong si Bonjing, no? Itong si Ombudsman, naisahan po ni Marcoleta mga kaibigan. Magaling kasi yung abogado ni Marcoleta, no? So, meron po tayong mga 99% na probability na makapagpiyansa po si Senator Marcoleta. Yes! Thank you, Lord! Wala ba kayong mga kamay sa ating magandang balita? Palakpakan naman po natin mga kaibigan dahil talagang kailangan pong makalabas temporary ni Senator Marcoleta para makabalik na siya sa Senado. Kasi kailangan na siya sa Senado mga kaibigan. Kasi nagkakagulo na sa Senado Pag-usapan muna natin itong magandang balita po mga kaibigan dahil ngayong araw lang po, no? Ngayong araw lang, kaya nga nagkagulo no? Nagulat po itong si Bonjing mga kaibigan dahil naisahan po siya guys sa kampo ni Senator Marcoleta. Ito po, i-post lang po natin. Ayan po ang magandang balita mga kaibigan patungkol po sa ating idol na si Marcoleta. Nakakaawa naman si Marcoleta, dapat kasama siya dyan sa Senado Kaso lang, takot na takot kasi sila kay Marcoleta kaya pinakulong So mga kaibigan, ano pong sinasabi sa balita? Basahin lang po natin Sandigan Bayan sets Marcoleta suspension bail hearings. Ibig sabihin guys, dalawa po ang final ni Senator Marcoleta ngayong araw. Nag-set siya ng petition to bail kasi po, di ba, yung kaso niya guys, non-bailable kasi. Alam naman po natin na sinadya talaga yun para hindi siya makapagpiyansa, para hindi siya makalabas. Ngayong araw, nag-petition siya to bail at ito po, magandang balita guys. Nag-petition din siya para hindi siya masuspend. Dahil po mga kaibigan, mahina ang kaso laban kay Senator Marcoleta. Boom sa poll! Yes! Palakpakan nyo naman ang kampo ni Senator Marcoleta. Napakagaling ng strategy. Napakagaling na mga legal remedy, no? O kaya yung mga wise move, legal wise move ng kampo ni Senator Marcoleta. Saludo po kami sa inyo diyan, mga abogado na mga magagaling, mga brilliant. Talagang katulad talaga ni Marcoleta ng mga magagaling na abogado kasi si Marcoleta guys, kahit hindi siya practicing lawyer, kasi nga nagsenado siya, no? Magaling pa rin siya. Oo, para pa rin siyang practicing lawyer, di ba? Talagang napakagaling talaga itong abogado na to. So mga kaibigan, basahin lang po natin guys. Ang nakalagay po sa balita, galing po ito sa Inquirer.net. The Sandigan Bayan 3rd Division on Friday announced the schedule of hearings before they resolved the matter on Senator Rodante Marcoleta's preventive suspension and his bail for plunder. So ulitin ko gusto kasi siyang bigyan ng preventive suspension. Ibig sabihin guys, masususpend siya bilang senador. Katulad ng ginawa nila kay Jinggoy. Si Jinggoy, di ba? Suspended na. Tama, si Jinggoy po suspended na di ba? Katulad ng ginawa nila kay Jinggoy Estrada, suspended na. Naalaala nyo rin kay Kiko? Kay Congressman Kiko, di ba? Suspended din yun si Kiko Barcaga. 3 beses yata siya na-suspend Tapos kalaunan, expulsion na, no? Tinanggal na talaga siya bilang congressman. So, nakita nyo yung pattern mga kaibigan? Gagawin din nila yan. Kunwari, isuspend ka. Tapos kalaunan, ililift yung suspension. Tapos isususpend ka na naman. Hanggang sa bibigyan ka na nila ng expulsion.
Sa bagay, iba naman po ang kaso po ni dating Congressman Kiko Barzaga dahil grabe naman po talagang ginawa ni Kiko Barzaga, di ba? Doon sa Congress, kaya po siya na-suspend mga kaibigan. Ito po, si Marcoleta guys, wala naman siyang ginawang masama. Di ba? Hindi naman siya nagsasalita, hindi naman siya nagpo-post ng mga kung ano-ano mga sinasabi niya sa Facebook. Pero mga kaibigan, hindi po ito napansin guys. Hindi po ito hindi po ito nahalata or hindi nakita ng ombudsman mga kaibigan na wala pala silang katibayan guys. Masyado palang mahina ang ebidensya laban kay Marcoleta. Kasi kung naalaala nyo mga kaibigan, di ba bigla pong pinakawalan si dating Senator Revilla. Di ba nagulat ang lahat? Sabi pa nga nila palit ulo eh. Di ba? Alam niyo ibig sabihin ng palit ulo, di ba? Tinanggal, pinalaya si Revilla at ipinalit si Marcoleta. Parang ganun yung nangyari, di ba? So mga kaibigan, hindi nila ito napansin guys na ito palang kaso ni Marcoleta at kaso ni Jingo Estrada ay magkahawig pala guys doon sa kaso ni Revilla. Nako! So ibig sabihin, meron pong tendency or meron pong probability na talagang mapawalang sala po or mabigyan man sana ng piyansa si Marcoleta. Kasi po, nabigyan ng piyansa si Revilla guys based doon sa sinasabi nilang mahina ang kaso. Mahina ang ebidensya. In fact, sabi pa nga ng mga abogado pag mahina daw ang kaso guys, dapat daw hindi ka ikukulong. Dapat pakawalan ka na. 3 days lang daw dapat. Dapat daw ma-detain ka lang ng 3 days. Pag mahina ang kaso, release ka kaagad. Pero, marami pong nagtataka. Talagang ikinulong nila si Marcoleta at hindi siya pinakawalan mga kaibigan. Yan po talaga ang talagang napakatindi po. Napakatinding takot po mga kaibigan. Sobrang takot kasi nila kay Marcoleta guys dahil sobrang galing po. Kaya talagang tinuluyan siya. Kasi kung babasahin natin dito, Associate Justice Carl Miranda, 3rd Division Chairperson, made this known during the pre-trial proceedings of Marcoleta and his 3 co-accused on non-bailable case. Miranda said, the hearing on the senator's preventive suspension is tentatively set on August 18. So sa 18 pa pala ang hearing po doon sa suspension ni Marcoleta. So antayin po natin yan. While the first day of his bail petition will be September 3. So mga kaibigan, kanina lang po, nag-file lang po sila ng petition guys at mangyayari po ang kanyang bail petition hearing sa September 3. So yun pala po mga kaibigan ang nangyari guys. So of July 22, the court ordered Marcoleta to explain why he should not be preventively suspended from office as senator, as a senator. So mga kaibigan, wag po kayo mag-alala guys. Dahil sinabi ko nga sa inyo, sabi na po ng mga source, mahina po talaga ang kaso laban kay Marcoleta. Ganon din po yung kaso po kay Senator Jingo Estrada guys. Kaya malamang sa malamang, mabibigyan po sila ng piyansa. Kasi yun naman talaga ang gusto natin Sana po makapag-bail naman po sila mga kaibigan. Total, kung gusto nila nakapag-serve na naman si Marcoleta, ilang araw na rin siya nakulong Di ba? Kawawa naman si Senator Marcoleta guys. Wala naman siyang kasalanan, hindi pa naman napatunayan. Hindi ba pwedeng bigyan niyo muna siya ng konsiderasyon? Total, nakulong na siya di ba? May edad na siya. Di ba? Kung talagang may kasalanan siya, sige, patuloy ang kaso, pero kailangan niyo siyang bigyan ng piyansa. Bakit? Kasi nga, nagkakagulo na po sa Senado mga kaibigan. Nagkakagulo na sa Senado guys, kailangan na nila si Marcoleta. Para sa akin lang yun opinion ko lang yan, based lang yan sa aking assessment. Kasi nakikita naman natin guys, pag andun si Marcoleta sa Senado, tahimik sila di ba? Yun ang napapansin ko. Napapansin nyo rin ba mga kaibigan? Pag andun si Marcoleta, pag siya nang nagsalita, talagang all eyes, all ears. Hindi sila nagsasalita Siguro dahil nga magaling siya mag-explain or magaling siya magbigay ng kanyang mga pahayag patungkol sa mga batas especially po pag masyado ng technical, si Marcoleta talaga ang nakakapag-explain ng maigi. Kaya po mga kaibigan,
talagang sinadya nila guys na hindi siya mabigyan ng bail. Kasi kung tutuusin, kayang-kaya siyang bigyan ng bail eh. Di ba? Kayang-kaya siyang bigyan ng bail. Dahil po, hindi na napatunayan na siya po ay may kasalanan, mga kaibigan. Kaya po, patuloy lang po ang pagdarasal guys. Siyempre guys, mga kaibigan, isama na rin po natin sa pagdarasal si Senator Jingo Estrada, pati po si dating Congressman Mike Defensor at yung mga kasamahan pa nila, no? Kasi maraming nakulong yan eh. I-pray po natin na sana po malagpasan na po nila itong mga pagsubok dahil grabe na po ang tensyon eh. Lumalala po mga kaibigan ang pinapakita po ng BJMP, which is bawal talaga yun, di ba? Napakasakit po itong nangyayari sa kanila. Dahil po mga kaibigan, bakit ko sinabi guys na kailangan na po nila mag-bail? Kasi po napakahirap po ng kalagayan ngayon nila, lalong-lalo po kay Senator Marcoleta, di ba? Sobra guys, kasi alam naman po natin guys kung anong klaseng preso meron tayo dito sa Pilipinas, di ba? Kaya sana po, no, i-pray po natin, magdasal po tayo mga kaibigan na sana mapagbigyan naman sila ng Sandigan Bayan.